No, good morning oh. Ay mga kalok. Ayun no? Kalok, tropa oh. Agalaw. Agad na si paring Aljun. Paring Aljun! Okay ka lang ba dyan, tropa? Wala ka pa ng dito. Tara. Let's go. Okay, so guys, biyahe na tayo papuntang Infanta, Quezon. Ano yung mga tropa natin? Kanina pa tayo naantay, late tayo. Pati Gloria, aga-aga rito, nangangapit bahay oh. Ano ba to, Nok? Ano ba to? Sasama raw sa rides, Nok. Sasama sa rides. Okay, let's go guys. Ride safe. So yun, good morning mga ka-drawing. Alis na kami mula dito sa Barangay 153 sa Gobang papunta ng Infanta, Quezon. So ang pupuntahan pala namin ngayon ay yung sa tinatawag nilang Hidden Resort. So maganda daw doon, fresh water at sobrang lamig ng tubig. So yun lang guys, biyahe na kami, ride safe sa lahat ng nasa biyahe. Let's go! I'm waiting for the weekend to be with you. This feeling's true. Okay guys, full tank na tayo. So biyahe na tayo guys. Let's go. So nakapagpagas na rin yung ibang tropa natin. Kaya bakbak na tropa. I'm so into you. Okay na, malapit pa. Ayun guys, medyo di maganda yung motor ng makina ni paring Aljun. So kailangan niyang umuwi at para daw di siya makabala. Pre, ingat siya pre ha. Oh no! Right. At ayun na nga mga ka-drawing, bumiyahe na kami ulit. So salamat nga pala paring Aljun sa paghatid dito sa Marilaki. So ingat ka pa uwi pare, bawi ka na lang ulit sa susunod na rides natin. So after nun guys, nagpahinga muna kami rito sa gilid at syempre chinek din muna namin yung motor ng bawat isa. At yan, at nagpapahinga rin muna kami syempre para hindi mag-overheat yung mga makina ng motor. So yun guys, at habang nagpapahinga kami, nag-almusal na rin kami kahit papano, paunti-unti. Para pagdating namin sa BNK, doon kami sasagad ng almusal talaga na rice meal o yung tinatawag nilang budbud. Sarap daw kasi yung budbud doon guys eh. So yun, after namin magpahinga, syempre bakbak ulit dahil medyo malayo-layo pa. So let's go guys. Okay guys, andito na nga pala kami sa BNK sa Cafe and Resto sa Tanay Rizal. So sobrang sikat daw to sabi ng mga riders dahil dito daw talaga nag-aalmusal yung ibang mga riders papunta sa Quezon at dito sa Tanay Rizal. So ayan guys, pahinga muna kami rito at ito nga guys, pumasok na kami sa loob para makapili kami ng aming kakainin para sa aming breakfast. So ayan guys, sobrang dami ng sticker, halatang dinadayo talaga to ng mga riders. At ito na nga guys, napag-usap-usapan namin na syempre, ang kakainin namin ay yung sikat dito na budbud. Ayan guys. So, kita nyo naman guys, yung sabaw, solid din yung sabaw dyan guys. So, napangintay natin guys. Kain tayo guys. Let's go. Few moments later. At ayun na nga, mga ka-drawing, totoo nga ang chismis. Solid pala talaga yung mga pagkain dito sa BNK kaya dinadayo. Grabe, sobrang crispy, sobrang sarap ng tapa at talagang sobrang dami. At ayun, pagtas namin kumain, picture.
masasabi mong hidden talaga. So yun, nabubulol pa ako. So yun, grabe, talagang sobrang hirap ng daanan. Yan, nakita nyo naman, lubak-lubak. Halos one way lang, hindi magkakasya yung dalawang four wheels kung magkakasalubong, guys. And tingin ko, na-upgrade pa or dinidevelop pa yung kalsada dito dahil ayan, medyo lubak-lubak ba at makikita nyo naman na may ginagawa-gawa pa, guys. So ito, guys, balikan ko kayo, guys, ha. Pasukin muna natin yung loob. Inom ni Richard, ready to ligo na. Tatanggalin na lang yung pants, direct ligo na, tropang talim. Ikaw ba, naka-ready to ligo ka na rin, outfit? Bibis ka ba? So dito, guys, sobrang mura lang, 50 lang pala entrance fee, fresh water pa. Ayun, oh. Sulit na rin, sulit yung biyahe, tapos ang ganda pa ng view. So ayan, guys, tingnan, ang daming dumadayo dito sa lugar na to. So yun, guys, nandito na nga pala kami sa entrance. So nakapila kami para magbayad na. So 50 pesos per head lang dito, guys. At may no-offer sila na 1,500 na cottage, kaso hindi na namin kinuha dahil pwede naman pala mag-squatter dito sa loob. So basta maghanap ka lang ng bakanting lote at syempre kailangan lilinisan mo rin pag alis na kayo. So yun, guys, so dito sobrang lamig, sobrang dami ng tao at ayun nga, puno na yung mga cottage nila na kubo-kubo kaya napilitan kami mag-squatter. So yun, guys, so mapapansin nyo yung running water talaga nanggagaling sa taas ng bundok, sobrang linaw at sobrang lamig. So yun nga, guys, maghahanap muna kami ng mapag-squatteran namin dito na area para malagay namin yung mga gamit namin at syempre makakain na kami ng lunch. So yun, balikan ko kayo, guys, pag nakita na kami ng area na pwede nating pag-squatteran o paglagyan natin ng mga gamit. So, let's go, guys. Lupit ng cottage natin, squatter na squatter. Squatter may swimming pool ang angas. Oh. Napakaanga. Napakaanga. Yung manager namin, no? Diba? Manager, ba tayo may gamit natin dyan, manager, ha? Nope. At ayun na nga, mga ka-drawing, nakita nyo naman yung una naming napiling lugar na pag-squatteran. Kaso medyo mainit doon dahil sa amin tumatama yung sikat ng araw. Sumasakto sa lugar na pag-squatteran namin. So ito, tamang lakad muna ako. Tamang video na rin ng view dito sa Hidden Resort sa Infanta, Quezon. So try kong libutin muna yung lugar. Baka may mas makita tayong mas magandang area na pwede natin pag-squatteran. So ayan, guys, so maraming swimming pool dito. Nasa 5 yata. So ito, didiretso muna ako dito sa dulo dahil sabi nung staff nila meron pa daw dito sa loob-loob na pwede nating pag-squatteran. So ayan, guys, so sobrang lino ng tubig, grabe. Niyapak ko nga yung paa ko dyan, sobrang lamig eh. So ayan, meron ding hagdan dito na pwede kang umakyat sa taas. Yan, pwede kang mag-picture dyan. Pwede kang magpalipad ng drone. So mamaya pupuntahan natin yan, guys. So yan, mga ka-drawing, no, nakita nyo yung tubig na yan, yung maagos mula sa taas. Galing sa bundok yan, guys. Ayan, isusumin ko yung camera para makita nyo. Ayun, guys, so sa taas ng bundok yan nanggagaling, guys. Kaya sobrang linaw niyan, sobrang linis at syempre sobrang lamig, guys. Grabe. So pasok pa tayo sa loob, guys, para mas makita natin yung loob na itong Hidden Resort. At tingnan natin talaga kung ano ba yung tinatago ng Hidden Resort na to. So ito, guys, ito na yung pinakauling pool. So dito may mga cottage pa. Dito napansin ko, onti lang yung tao. At mukhang dito, pwede tayo dito lumipat ng pag-squatteran natin, guys. So ayan, guys, so pwede ka rin tayo dito ng tent. Pwede ka maglagay lang ng upuan at lamesa, guys. So ayan, sobrang ganda yan, no? Tignan nyo naman, guys, so parang may falls sa taas. So dyan nanggagaling yung tubig na bumabagsak sa baba sa mga swimming pool. At ito na nga, guys, ayan, nakita nyo naman, nalipat na namin yung gamit namin mula sa kaninang unang area na pag-squatteran namin. So dito, unti lang yung tao, guys, at hindi siya totally crowded, unlike dun sa mga naunang swimming pool. So ayan, guys, yung tubig na mula sa swimming pool, dyan bumabagsak sa babang yan. So puro bato dyan. Kanina may mga tao dyan, kaso medyo madulas daw, kaya hindi na namin tinangkang subukan na bumaba. At pinagalitan na rin sila ng staff dahil bawal nga yata dyan pumunta. So ito, guys, sobrang ganda rito, sobrang lamig ng tubig, sobrang ganda ng view dahil ito yung pinakababa ng Hidden Resort. So enjoyin muna namin yung umagang to, guys, dahil mamaya uuwi rin kami agad. So watch out, mga ka-drawing. Let's go. Whoa, oh, 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 oh. 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 Let's go. Far away from here. Let's go. Far
So yun lamang po, sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng aking travel vlog kasama ng aking mga ka-drawing riders dito sa Gobang. Sa ulitin po, please like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel at Facebook page. Maraming salamat and God bless.